people around the world, this is Marn Elijah at dahil Oktubre na nga at tradisyon, hindi lang naman sa ating bansa kundi sa buong mundo. Pag October yan yung mga takutan na di ba? Kasi malapit na din yung araw ng patay, ganyan, di ba? So, of course, manood tayo ng horror pero ayun, gabing-gabi na, na tatakutin ko pa yung sarili ko. Pero ito naman, dalawang Filipino movie naman ito. The first one is Shake, Rattle, and Roll and the second is Malyari. Okay, so this is the teaser of it. Pero I'm not sure if they will show it this month. But I believe tong dalawang to ay entry for Metro Manila Film Fest, no? Just a background, guys, lalong-lalo na sa Shake, Rattle, and Roll. Talagang, nakasanay na kasi, especially nung bata ako. Lalo na sunod-sunod kasi siya pinalabas. Like every December, ganyan. Or every year talaga. So parang nasanay ka na talaga na inaabangan mo yung Shake, Rattle, and Roll. Lalong-lalo na sa Metro Manila Film Festival. So nakakatawa lang na ito nga bumalik na siya. Of course, ang dami nang napanood ko ng horror movie. Mataas na rin yung standards ko. Kasi syempre parang pagdating kasi sa Shake, Rattle, and Roll, minsan, totoo lang to. May mga pagkakataon talaga na hindi siya nakakatakot. Ewan ko kung sadya yun or what. But yeah, kasi 3 stories naman siya. Pero meron naman talagang nakakatakot doon. Siguro parang pinapantay lang nila na may comedy. Kasi iba nakakatakot ganyan. Pero may mga parts talaga sila na nakaka-disappoint. diba? So, but let's see, no? Kasi after a while, diba, malay mo talagang nag-upgrade na sila because this is the 16th installment which is Shake, Rattle, and Roll X3. Wow. Actually, my favorite was Shake, Rattle, and Roll 8. Sa pagkaalala ko, ito yung sa LRT. Grabe, nagkatakotan nun sa LRT because of that, yung may halimaw daw dun. Tapos nangangain, grabe yun. Tapos, kinalabutan ako sa part doon ni Eugene Domingo. Kung panoorin nyo guys, kung di nyo pa napapanood. Natakot ako dun, tapos kung paano siya patayin. Tapos grabe yung kabulan talaga dun sa LRT station itself. And then, second one is yung kay Kim Chu, yung class picture. Ang creepy kasi nun talaga na yung sa madre and such, ganyan. Basta nakakatakot guys, pero panoorin nyo. Shake, Rattle, and Roll 10 ata yun yung kay Kim. Pero yun, check nyo na lang. So this is the 16th installment. So without further ado, let's see. Oh. Teaser pa lang to. Oh, Merry Christmas. So plano talaga nila December to. Gary the goat, you are my friend. I will let you in so we can play with no end. Gary the goat, you Okay, are Zane. my friend. I will let you in so we can play with no end. Gary the goat, you are my friend. I will let you Bloody Mary, ito ba yan? Gary the goat, you are my friend. I will let you in so we can play with no end. Gary the goat, you are my friend. I will let you in. Pili ko yung Gary the Goat kay kay Isa Calzado na pala. Ano to, zombies? Alright. Ang creepy yun, ha? May devil. May kadiri, ano? Basta yung kaila AC yung barkada. Okay. Zombies. Kill Jane De Leon yung zombies. Alright, so teaser talaga siya, no? But, actually, kinalabutan ako dun sa parang devil na shadow, Or di pa nagpakita, no? Kasi it kind of reminds me of sa Insidious. Nakakatakot yung part na yun talaga. But, as we can see here, parang feeling ko, yung stories would be yung kay Isa Calzado, kasama niya yung bata, and si Gary the Goat. Si Gary the Goat, yun. Ay, goat nga, ano? Well, para siyang talaga dun sa mga napanood sa mga previous horror movie, yung Paranormal Activity. Kasi parang yung entity dun was kind of like a goat as well. Baka nag-find silang inspiration dun or such. But, nga, no, yung may horn and mga horn na, nakakatakot guys kasi lalo na pag umaapak siya, tas ganyan siya, yung nakatayo. Creepy. But yeah, let's see, no, Gary the Goat siya, no, parang naging chant siya, kumbaga, ng mga bata, di ba, parang they scare themselves and such dun. So, I think yung pangalawa, or, hindi ko alam kung paano yung pagkasunod-sunod nito,
Pero thinking sa zombies yung kay Jane De Leon. Kasama ata doon si Jane o Inesa tsaka si RK. Or, ewan ko, baliktad ata. Ganun. So, yung mga zombie naman yung kanila. Let's see kasi sa dami-rami nun ng mga zombie movies na napanood natin. Especially kung sa Pinoy. Let's see, no? Parang wala pa nagpapa-amaze sa akin na Pinoy zombie movie. Pero tingnan natin to. Mukhang promising siya. And then, yung kala AC Bonifacio. Kasi, hindi talaga mawala yun. Which is gusto ko din naman. Like, sabi ko nga sa inyo sa LRT. Ganon kasi yung naging setup doon. Yung, yung mga barkada, ganyan. Tapos unti-unti sino abangan mo kung sino yung mamatay, di ba? Ganyan. I think kila AC Bonifacio yung medyo barkada vibes na lighter siguro, let's say. Kasi kasama niya pa doon sila Isnir. Di ba? Mga barkada. Nakakatawa. Tingnan natin, no? Kung paano. Kasi medyo nakakadiri yung paano kumakain sila ng something, no? Pero, let's see, no? Good. Shake it out na labangan natin yan. So, tingnan natin ang teaser ng bagong movie ni Piolo Pascual, which is Malyari. So, actually guys, na-caught niya yung attention ko because of the poster that was posted. So, parang kakaibang story to, ano? Well, let's see the teasers. Without further ado, let's see. Oh my gosh! Ayoko na! Parang ayoko na. I don't like the sound of it. Ano yung mga... Oh my god. Okay. Nakuha niya yung attention ko doon. Nakakatakot yung mata ng bata. And the way it... Let's see the teaser too, guys. Meron kasi dito. Curious din ako Ano ba talaga nangyari to sa bahay na yun? Tsaka, ano bang kwento ni Father Severino Malyari? Father Severino Malyari. Ba't siya nakatambak dito? Oh. Bago i-display ko, Paris Priest na pumatay ng 57 na tao. Nagsimula ang Jesus Santos. Parang alam ko kasama din dito si Janela Makinig ka, itong susunod na 2 rolyo ang magpapatunay sa natuklasan ko. Ano? Importante rin ito sa iyo, Galing ni Piolo, in fairness Oh. Si Elise, wow. Maylin. 1812. So nabalik siya. At si Piolo rin yun. Okay. Mas natakot ako. Ay, meron pa. Scarefest. Oh, okay. Actually, mas natakot ako doon sa first teaser. Pero kung, grabe, no? Iba kasing impact din Like, sa Shake Rattle and Roll, iba-iba siya ng kind of horror genre. At iba din to. And minsan kini-creep out talaga ako pang mga Spanish. Mga ganyan, yung mga Spanish something era. Tapos, okay. Alright, so at least kinilibutan ako for a Filipino movie, guys. Kasi sabi ko nga mataas yung standard ko pagdating sa horror. Kasi feeling ko, alos na panood ko na, guys. So, wow, promising siya. Shake Rattle tsaka yung Malyari. So, alam ko may aabangan na ako kasi yung mga first ko on list yung mga horror movies no? So, yeah, Scarefest tayo, guys. So, there you guys. If you like this video, don't forget to thumbs up if other movies that you want us to react to. Don't forget to comment on our comment section down below. If you're still new to this channel, what are you waiting for? Subscribe to Marlight. Until next time, hanggang sa susunod na kabanata. Paalam.